No retreat, no surrender pa rin ang posisyon ng US, Israel at Iran. Kaya sa ikalawang linggo ng digmaan, idineklara ng war-razed zone ang ilang sea channels sa Middle East. Alamin ang epekto nito sa mga tripulanteng Pinoy sa Agenda Weekend Report ni Laika Cuevas. Itinuturing ng warlike operations areas ang tatlong sea channels na dinaraanan ng mga barko sa buong mundo. Yan ang Persian Gulf, Gulf of Oman at Strait of Hormuz. Sa pagpasok ng US-Israel-Iran war sa ikalawang linggo, malabo pa rin kasi ang tigil putukan. Kaya ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, may option ng Pinoy seafarers kung nais nilang maglayag o hindi sa mga nabanggit na lugar. Ibig sabihin ito war risk zone, kaya't ang mga tripulanting Pilipino po, particular sa mga ship owners na nagdadala ng tripulanting Pilipino ay hindi po inaasahan na nandoon sa area na yon or else bigyan ng right to refuse sailing ang ating mga tripulanting Pilipino at hanggat maaari iwasan itong bahagi ng mundo na ito gawa ng napakadelikado po sa ngayon. Kasabay nito, tiniyak din ni Kakdak ang pakikipag-ugnayan sa Seafarers Group at iba pang organisasyon kaugnay sa issue. Sang-ayon ang DMW Advisory No. 11 Series of 2026 sa bisa ng International Bargaining Forum kung saan pinag-uusapan ng sweldo, benepisyo at employment conditions ng mga marinong saklaw ng IBF ang barko. Karoon tayo ng kaukulang dialogo pa sa mga ship owners, sa mga seafarers groups, sa international organizations dahil itong warlike operations area na ito ay itinalaga rin mismo ng International Bargaining Forum. Ayon mismo sa kalihim, aabot sa 300,000 ang marinong Pilipino at sila ang pinipiling dalhin on board. Sakali mang piliin nilang maglayag at masawi sa gitna ng trabaho, doble ang compensation na makukuha ng kanilang pamilya. Sa pinakauling impormasyon, wala raw balak makipagnegosasyon si US President Donald Trump. Titigil lang daw ang pag-atake kung wala ng functioning military ang Iran at wala ng kapangyarihan. Posible nga raw sa huli, wala nang maiwan para magsabing suko na sila. Handa rin daw siyang makialam sa pagpili ng susunod na leader nito dahil kung hindi siya ang pipili ng presidente, mauulit lang ang nangyayaring digmaan ngayon. You said you want to be involved in the selection of the next leader of Iran. Can you talk to me? Well, because I don't want to just come back every 10 years, and mostly you'll have presidents, that won't do that because they don't get it. But we don't want to come back every 5 years or every 10 years and do this. So we want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. Naglabas din ng pahayag ang kanyang tropa na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Pagtitiyak niya sa Revolutionary Guard operatives, ang opensiba ng Iran, walang masasaktan kung isusuko nila ang kanilang armas. Revolutionary Guards operatives, those who oppress the Iranian people in the streets, I say only this to you. You are also in our sights. Anyone who lays down their weapon will not be harmed. Anyone who does not, his blood is on his own head. Ang tugon ng Iran, in your dreams. Mariin itong tinabla ang hirit na unconditional surrender ng Amerika. Ayon mismo kay Iranian President Masoud Pezeshkian, hindi sila yuyuko sa Estados Unidos man o sa Israel. Humingi rin siya ng dispensa sa mga bansang nadamay sa kanilang pag-atake. Hindi raw sila ang target nito, maliban na lang kung sa mga bansang ito rin nanggaling ang pagbomba sa kanila. Nasa mahigit 1,300 katao na ang naiulat na namatay sa palitan ng airstrikes. At habang nagpapaulan ng bomba ang tatlong bansa, dama rin dito sa Pilipinas ang epekto sa inaasahang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Para sa Agenda Weekend, Laika Cuevas, Billionaire News Channel.